Magandang araw sa ating lahat, mas lalo na sa mga kapwa ko caregivers, kung saan man kayo naroon, saan man panig ng mundo. Ngayong araw na ito ay isi-share ko naman sa inyo kung paano nga ba magsimula dito sa Amerika. Bago ang lahat, ako po si Anna Marie Danipog, 10 taong naging caregiver sa Israel. 5 taong naging caregiver at domestic helper naman sa Italia. At ngayon nga ako'y isang caregiver din dito sa Amerika. Panoorin niyo po ang video na ito hanggang sa dulo para malaman ninyo kung paano nga ba magsimula dito. Bago ang lahat, i-share ko po sa inyo yung experience namin nung kami nagsisimula dito. So, bago kami makarating dito, marami na pong naging aberya sa pagpunta namin dito. Una sa lahat, yun nga, na-delayed yung plane namin, naiwanan kami ng eroplano, nawala yung bagahe namin, tapos napunta kami sa isang hotel, nawala kaming kadaladalang pera. Kasi ang pocket money namin noon is euro. Hindi namin siya naipapalit as a dollar kasi pagdating nga namin doon sa ano namin, pagdating namin sa nakalimutan ko na sa Georgia, sa Atlanta, Georgia, is sarado na yung mga money changer. So, sa makatuwid wala po kaming dalang pocket money. Ang nadala lang namin is, I have my ATM from the Philippines Bank in the Philippines. So, yun nga po, pag dating namin sa hotel, pagdating po namin doon, hindi nila ina-accept ang eurong pera. Kasi nga naman, nasa Amerika na kami, diba? So, wala kaming option, kundi, gamitin yung, buti na lang kamo, meron akong card, bank account in the Philippines na may lamang, I think nasa almost $2,000 yun. So, yun yung ginamit namin para makapag-check-in sa hotel dahil nga na-delayed po kami. So, kinabukasan pa lang. Then, pangalawa is, nahirapan kaming intindihin yung sinasabi ng sales clerk sa front desk. Kasi she is Black American. So, napaka-islang. So, hindi namin maintindihan. Buti na lang itong asawa kong maagap. Tinatanong kami do you want shuttle? So, kala ko yung shuttle na sinasabi niya kung maliligo kami shower. So, nakatingin kami ng husband ko, hindi namin maintindihan. So, sabi ng asawa ko, hindi, kung maliligo daw tayo. Ay, siya pala nagsabi na, asawa ko, maliligo ba tayo? Sabi ko, of course, sabi niya, hindi, shuttle yun. Okay. So, nag-yes kami. So, yung barrier pa lang, yung language barrier, kahit na English country tayo, diba? Iba yung accent nila. Then, yun po yung experience namin. Then, nung nakarating na kami ng San Diego, yun nga, nawala rin yung bagahe namin. So, wala rin po kaming matirahan nung pagdaong pa lang namin dito sa Amerika. So, kala namin kasi nakapagpabook na kami ng matitirahan, kaya lang na-canceled siya. So, yun, ang dami pong aberya na hindi mo maiiwasan talaga. Siguro, that time, sabi nga nila sa akin, baka daw may balat po ako sa puwet. Kaya nga, tuloy-tuloy yung namin. Pero mga pagdating namin, so na-cancel yung flight namin, na-delayed. Kinaumagahan, naghihintay kami, yung stewardess naman yung nalaglag. So, instead na 8 o'clock yung alis namin from Atlanta to San Diego, naging 12 noon. Kasi nalaglag daw yung nalaglag daw po yung stewardess. So, na-delayed. And then, pagdating namin sa San Diego, wala din po kaming bagahe. Nawala yung baggage namin. So, nung nakauwi na kami sa friend's house namin, sa apartment niya, na-cancel din po yung titirhan namin. So, yun po yung nangyari sa amin. So, napakahirap.
So, ang dami po namin naging aberya. Ngayon po, isi-share ko sa inyo ngayon yung kung paano nga ba magsimula dito sa Amerika. Kasi sa lahat ng bagay, talagang napakahirap po magsimula kahit saan ka pumunta. 'Di ba? Mahirap magsimula kasi hindi pa natin alam kung ano yung tradition or kultura ng isang bansa. Dahil ako po ay galing na rin sa Israel, iba din sa Israel, iba rin sa Italia, at iba rin po dito sa Amerika. So, unang-una, habang nasa Pilipinas po kayo, kagaya ng sinabi ko, kailangan pong may pocket money po kayo pagdating dito. Mas lalo kung wala po kayong kamag-anak dito at walang tutulong sa inyo na magpautang o magpahiram. So, habang nasa Pilipinas kayo, habang nag-a-apply kayo, mag-save po kayo paunti-unti hanggang makaipon po kayo. So, sa amin po, nasa $10,000 yung pocket money namin. Or, pwede naman po kahit 3,000 or 5,000, basta meron lang po kayong hawak na pera. So, mas okay yung mga nasa $5,000. Yun po yung pocket money. So, number 1 po yun, pocket money. So, number 2, habang nasa Pilipinas po kayo, kailangan, habang nakaprocess yung visa nyo or may visa na kayo, pabayaran nyo na dito kung may kakilala kayo, associate kayo na mga willing naman tumulong, pabayaran nyo na yung green card nyo. Kasi pag dito pa kayo magpapabayad, aabutin kayo ng mga 2 months yan. 2 to 3 months siguro. Pero alam ko maximum 2 months nung sa amin. So kaya nung nandito kami, 3 weeks lang dumating na yung green card. Importante po kasi yon. Then, pangatlo, yun nga, bahay na titirahan nyo. So, kailangan nyo ng apartment hunting. So, kailangan pagdating nyo po dito ay may titirahan kayo. So, may mga agency naman po na nagbibigay ng free, ng accommodations. Actually, hindi siya free. Kumbaga, naka-ready na yung accommodations. Either kung nurse ka or caregiver ka man. So, may mga kasama namin mga caregiver sa Wisconsin, meron silang free accommodation, meron silang accommodation, actually hindi siya free, babayaran mo din yun, pero naka-ready na para sa inyo within 3 months. So sa amin kasi dito sa California, wala po kaming accommodation. So, nagpatulong lang po kami sa mga nauna na dito, mga kaibigan naming nandito na. So yun po, importante yun, yung accommodations na titirahan ninyo temporarily. Then, pang-apat, kailangan din nyo ng, syempre yung language po. Alam kong sa simula mahirapan kayo sa lingwahe din. Kasi dito, iba-iba po yung accent nila. Diba tayo, second language natin ang English. Pero mas okay naman po tayo, mas nakakaintindi. So, kailangan talaga na pag-aralan pa rin yung language, kung baga, ang inaano ko, kung hindi ka talaga marunong pang magaling mag-English or ganyan, pwede kang manood ng mga movies, mga cartoons. Cartoons is better, or makipag-usap sa mga bata. Yun, importante yun. So, ano pa ba? Language. Oh, yung ano, mag-open ng bank account. Kailangan po kayong mag-open ng bank account dito. So, sa mga kaibigan namin, pinakamadali kasi yung Bank of America. So, ang hahanapin lang nila dyan is yung passport mo, yung address mo, social security number, or kung wala ka pa nun, pwede yung passport, at saka yung visa. Nandun na kasi yung ano mo yung visa mo sa passport. Kasi kailangan po ng bank. So kung mag-open kayo, which it's better like savings sa kayong checking account. So bibigyan kayo ng credit card. Dahil dito po kailangan nyo yon para swipe yung pagbabayad. Mostly kasi dito hindi po cash, credit card talaga yung ginagamit. So yun nga, kailangan po yon para magamit nyo po yun sa daily livings nyo. So, number 5 po, yun, importante talaga din ito, yung know how to drive. So, napakahirap po dito ng walang sasakyan. So, importante po yung bahay. Mas importante na naman ang sasakyan, magkaroon ng sasakyan dito. Kasi, depende po yan sa state na natitirahan nyo. Kami po dito sa California, marami na pong bus dito, marami na pong trolley,
Pero napakahirap talaga ng walang sasakyan. Kasi nung dumating kami dito is in-home caregiver ako. So, nagta-travel ako ng 2 hours. Biro mo, sasakay ako ng bus, 1 hour, 1.5. Then yung waiting mo pa plus train para makarating lang sa trabaho ko. So, napakahirap po ng walang sasakyan at saka kung bibili ka ng rice, bibili ka ng tubig. So, ang hirap ng naglalakad po. Though kami, sanay kami kasi sa Italia, ganyan kami. Pero, kung pakiusap ko sa inyo, kung may pagkakataon kayo, know how to drive. Yung kahit man lang hindi kayo perfect na marunong mag-drive, yung marunong man lang kayong, yung basic driving ba, yung maging komportable po kayo sa manibela. So, pagdating nyo dito, mag-ano po kayo, kung may mga dumating na mga requirements nyo, yung green card nyo, yung Social Security number nyo, abang naghihintay kayo, mag-review na po kayo kung paano makapasa. Kasi dalawa yan written exam at saka actual exam. So, kailangan po yon para makakuha kayo ng license, driving license dito. So, kung kailangan nyo ng tulong sa kung paano yung mga reviewer o kung paano yung actual just i-PM nyo lang po ako at isi-send ko sa inyo yung mga link kung saan po kayo magre-review. Then, yun, pagdating nyo rin po dito, kailangan nyo ng medical insurance. So, as much as possible, kumuha na kayo ng medical insurance. So, may mga parang center dito na tinatawag na county. Pwede kayo mag-apply ng medical. Para sa isang taon, wala pa kayong babayaran. So, yun ay free insurance dito ng gobyerno. Kasi dati nung una, hindi kami nakinig. Hindi ako nakinig sa landlord ko dati. So, hindi ako nakakuha. Kaya private insurance yung ano ko. Ginamit ko po. Kaya nung nanganak ako, may malaki yung binayaran ko. So, lahat po ng mga nais nyo pong itanong sa akin, i-message nyo lang po ako, i-PM nyo lang po ako, at willing po akong tumulong sa inyo kung ano man yung mga nais nyong katanungan pa. So, yun lang po. At isa pa, ang paninirahan dito sa Amerika, kagaya ng sinabi ko, hindi madali. Ang pag-apply dito sa Amerika, hindi rin po madali. So, kailangan lang talaga na ipagdasal natin, may paniniwala tayo, believe in God, na bibigyan niya tayo ng wisdom, ng knowledge, ng support, and kailangan nyo dito is patience. Patience is the key na matuto. At huwag kayong makakalimot na manalangin sa inyong pang-araw-araw na gawain. Maniwala lang kayo at magiging maayos yung buhay ninyo dito sa Amerika. And please follow my vlogs and i-share nyo na rin po ito sa mga kaibigan ninyo na baka may mga gustong katanungan or malaman pa tungkol dito sa Amerika. Yun lang po. Magandang araw ulit. Salamat. Bye-bye. God bless us all.